Matagal bago ang Gojo, ang titulo ng Chosen One ay hawak ng isang lalaking nagngangalang Hyubo, at ang pagkakaiba lang ay ang taong ito ay isang tunay na makapangyarihan. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang esper, at marami siyang galit para sa lahat ng hindi esper na tao doon. Kaya, siya ay tinuring na isang malaking banta upang maalis. Gayunpaman, siya ay isang banta sa lipunan na kahit na ang militar ay ibinabato sa kanya ang lahat, si Hyubo ay madaling humaharap dito at masaya sa proseso. Pagkatapos casual na tapusin ang buong unit, huminto si Hyubo sa harap ng huling sundalong naiwan na buhay. At dahil naiinip na siyang makipag-away, sinabi niyang susuko na siya at hahayaan siyang dalhin siya sa kulungan. Kasabay nito, sa kulungan ng Esper, mayroong malaking kaguluhan sa mga bilanggo habang nag-oorganisa sila ng mini-fight club sa kanilang mga sarili. Napipilitan si Andrew na lumahok laban sa kanyang kalooban. Ang lalaking kinakalaban niya ay mas malaki kaysa sa kanya, kaya madalas siyang natataranta, ngunit sa huli, nakatama siya ng malinis na suntok na nagpapabagsak sa kalaban. Ang tagumpay na iyon ay maaaring mukhang swerte lang, ngunit ito talaga ang ikapitong sunod na tagumpay ni Andrew. Kaya, kahit na ayaw niyang makipag-away, talagang magaling siya dito, kahit na ang lahat ng nakukuha niya para sa pagkapanalo ay isang chocolate bar. Sa sandaling iyon, lumilipad ang helicopter sa itaas, at alam ng lahat dito na nangangahulugan na may mahalagang nangyayari. Kaya, lahat sila ay nagmamadaling lumabas at pinapanood si Hyubo na dinala sa bilangguan. Ipinagmamalaki ng prison warden na sa wakas ay nahuli na niya ang pinuno ng mailap na organisasyong Esper, ang Pander. Ngunit nang malapit na siyang matuwa sa mukha ni Hyubo, sinabihan siya ni Hyubo na iatras ang kanyang mabahong sarili palayo sa kanya kung ayaw niyang masabugan. Gayunpaman, kumpiyansa ang warden na magiging maayos siya, dahil kahit na hindi kapani-paniwala ang Esper powers ni Hyubo, hindi niya magagamit ang mga ito dahil sa mga anti-Esper equipment na na-install nila. Ngunit para lamang maging ligtas, mayroon siyang isang grupo ng mga armadong lalaki na tumutuon kay Hyubo kung sakaling subukan niya ang anumang bagay. Nakikita ito ni Andrew, at sa palagay niya ay hindi tama ang pagtutok ng baril sa isang walang armas na lalaki, kahit na mas mataas ang body count niya kaysa sa ibang mga bilanggo. Pinipilit niyang pakalmayin ang sitwasyon, pero preso pa rin siya dito kaya tinutukan lang din siya ng baril ng mga gwardya. Humanga si Hyubo sa antas ng kahabagan at kawalang isip na ipinakita ni Andrew, kaya nilapitan niya si Andrew at nagsimulang magtanong sa kanya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng warden ang katotohanang hindi siya pinapansin ni Hyubo, kaya sumigaw siya na hindi pinapayagang magsalita si Hyubo nang walang pahintulot niya. Malinaw, hindi hahayaan ni Hyubo na dumausdes ang kawalang galang na iyon, kaya naghahanda siyang itaas ang kanyang body count gamit ang helicopter. Ngunit nang malapit na niyang gawing isang mapanirang disk ang helicopter, inutusan ng warden ang mga gwardya na itaas ang output ng anti-esper system. Maaring nalampasan ni Hyubo ang mga epekto nito sa normal na output, ngunit sa maximum na output, ang kanyang mga kapangyarihan ay ganap na naglalaho. Kaya, kontrolado na naman ng warden ang sitwasyon, bagamat tataas ang singil sa kuryente ng kulungan ngayong buwan. Inutusan ng warden ang mga gwardya na kunin si Hyubo at ikulong sa solitary confinement, at sinabi rin niya sa mga gwardya na kunin din si Andrew dahil hindi niya gusto ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang oras, nakakulong si Andrew, at ang kanyang selda ay nasa tabi mismo ni Hyubo. Tinanong siya ni Hyubo kung bakit siya tumayo para sa kanya pabalik sa looban. Sinabi ni Andrew na kinamumuhian niya ang mga esper na tulad ni Hyubo, ngunit mas napupuot siya sa mga taong umaabuso sa kanilang autoridad, kaya hindi siya maaaring umupo na lamang habang nakatutok ang mga baril sa isang lalaki sa high school. Natutuwa si Hyubo na kinasusuklaman ni Andrew ang mga esper kahit na siya ay isang esper na nakaupo sa isang kulungan ng esper. Ngunit hindi ito ang pinili ni Andrew na pumunta rito, at ang lugar na ito ay halos hindi maiiwasan. Ang tanging oras na pinapayagan ang mga esper na umalis sa isla ay sa kaso ng matinding pinsala, kapag sila ay dinala sa ospital. Pero kahit ganoon, hindi magiging madali ang pag-alis. Gayunpaman, hindi iniisip ni Hyubo na ang pag-alis dito ay magiging ganoon kahirap, at sa katunayan, sa sandaling matapos niya ang kanyang negosyo sa bilangguan, sinabi niyang aalis na siya. Samantala, nag-smoke break ang warden sa kanyang opisina dahil natakot siya nang ginamit ni Hyubo ang kanyang kapangyarihan kanina. Kaya, para makabawi sa kanya, inutusan niya ang isang subordinate na tiyakin na ang oras ni Hyubo sa bilangguan ay isang buhay na impyerno, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagtawag sa nadambong na mandirigma.
Kinalaunan sa araw na iyon, pinalaya sina Hyubo at Andrew mula sa solitary confinement, kaya pumunta sila sa cafeteria para mananghalyan. Gayunpaman, ang lalaking nagsaserve ay tahasang naglalagay ng ilang lason sa pagkain ni Hyubo, at si Hyubo ay hindi bulag kaya nakikita niya ito na nangyayari. Ngunit sa halip na itapon na lamang ang pagkain, nagpasya siyang ibigay ito kay Andrew. Well, long story short, halos masawi si Andrew bilang resulta ng lason, at iyon ay binibilang bilang isang matinding pinsala. Kaya, dumating ang mga gwardya upang dalhin siya sa espesyal na ospital, na eksakto kung ano ang inaasahan ni Hyubo. Ilang sandali pa, nagising si Andrew sa isang silid sa ospital na nakatayo sa tabi niya si Hyubo. Noong una, galit siya kay Hyubo dahil binigyan siya ng lason pero binigyan na siya ni Hyubo ng antidote kaya hindi siya nasawi sa lason. Dagdag pa, iniligtas din niya siya sa kung ano man ang pinaplano ng mga siyentipikong ito sa kanyang katawan. Sapat na madaling makatakas sa bilangguan mula rito, ngunit may kailangang gawin pa si Hyubo. Kaya, naglakad siya sa koridor, at sinundan siya ni Andrew dahil gusto niyang makakuha ng ilang sagot kung ano ang lugar na ito. Wala sa alinman sa kanila ang maraming impormasyon tungkol dito, ngunit mukhang ang bilangguan ay nagkukunwaring dinala ang mga nasugatan na bilanggo sa ospital ngunit sa halip ay dinala sila dito kung saan sila nag-eeksperimento. Maya-maya lang, narinig ni Andrew na may paparating, kaya tumakbo siya para magtago. At habang lumiliko sa sulok ang walang pag-aalinlangang gwardya, hindi nagaksaya ng oras si Andrew at hinampad siya ng combo na nagpatumble sa gwardya. Pagkatapos ay ninakaw ni Andrew ang kanyang baril. Ang dahilan kung bakit napakahusay ni Andrew sa pakikipaglaban ay dahil siya ay orihinal na nasa US Army, kaya alam niya ang isa or dalawang bagay tungkol sa hand-to-hand combat. Nagpatuloy ang dalawa sa pasilyo hanggang sa makarating sila sa isang silid na may kakaibang plaka sa dingding. May mga salitang Imperial Army ang nakasulat dito, ngunit ang tanawin ng bagay na iyon ay nagpapaalala kay Hyubo ng isang nakaraan na mas gugustuhin niyang iwan na nakalimutan. Kaya, kinuha niya ang baril at pinaputukan ang buong lugar. Nang medyo kumalma na siya, ibinaling niya ang atensyon sa higanteng cube sa gitna ng silid, at mukhang ito ang dahilan kung bakit napunta rito si Hyubo noong una, dahil plano niyang palayain siya. Gayunpaman, bago niya ito magawa, nagpakita ang warden, at tumanggi siyang paalisin si Hyubo kasama ang kanyang mahalagang test subject. Bagamat alam niyang wala siyang pagkakataong matalo si Hyubo sa kanyang sarili, kaya't ipauubayan niya ang lahat ng hirap sa kanyang matalik na kaibigan dito. Ang halimaw na ito ay binubuo ng lahat ng utak at ESP cell mula sa mga bilanggo na na-dissect sa lab na ito, at ito ay ganap na masunurin sa warden, kaya inutusan niya itong umatake. Sa una, hindi iniisip ni Hyubo na magiging malaking hamon para sa kanya ang halimaw, ngunit kapag inatake niya ito ng psychic wave, madali nitong sinasalungat ang psychic wave at sumugod siya. Kaya, kailangang seryosohin ito ni Hyubo. Habang kinakaharap ni Hyubo ang halimaw na Esper, wala talagang magagawa si Andrew kaya nagsimula siyang tumakbo upang kunin ang baril na dala niya para maging kapaki-pakinabang siya. Samantala, nahihirapan si Hyubo na makatama ng isang solong hit sa halimaw, dahil pinahusay nito ang mga kakayahan sa pagkilala, kaya nahuhulaan nito ang bawat galaw na gagawin ni Hyubo bago niya ito gawin. Sa kalaunan, si Hyubo ay nahampas sa cube sa gitna ng silid at dumapo sa harap mismo ng batang babae na pinuntahan niya dito upang iligtas. Mukha siyang nag-aalala, ngunit sinabi sa kanya ni Hyubo na kontrolado niya ang lahat kahit na iniisip ng warden na sinusubukan lang niyang kumilos ng cool sa harap ng kasawian, dahil hindi niya kayang talunin ang kanyang level 7 Esper monster. Tinutuya niya ang katotohanang iniisip ng warden na ang bagay na ito ay may kapangyarihan na katumbas ng isang level 7 Esper. Ngunit bigla-bigla, pinaputok ni Andrew ang kanyang baril sa halimaw, ngunit nagalit lamang iyon, kaya naglunsad ito ng ilang psychic blast kay Andrew. Karaniwan, ito ay pumapas lang ng sinumang tao, ngunit ang mata ni Andrew ay nagsimulang puminang, at ang psychic blast ay tila na canceller. Napansin ito ni Hyubo kaya naghinala siya sa pinanggalingan ni Andrew. Pero sa ngayon, mas inaalala niya ang kapakanan ng babae. Tinatanong niya ito kung ayos lang siya, at sinabi niyang maayos na ang pakiramdam niya. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ni Hyubo ang kanyang manggas at natuklasan ang isang tubo na nakakabit, at hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa nito, ngunit tiyak na hindi iyon nagustuhan ni Hyubo. Kaya, nagpasya siyang gawin ang lahat at tapusin ang mga bagay ng mabilis. Hinawakan niya ang butones sa kanyang kwelyo at binaligtad ito, pinalabas ang kanyang buong lakas ng sabay-sabay.
Sa ganitong anyo, madaling hinampes at itinaboy ni Hyubo ang halimaw sa buong silid at kalaunan ay pinalipad ito na parang lobo sa kisame. Tungkol naman sa warden, hindi ako sigurado kung nakaligtas siya doon. Dahil nag-aapoy ang buong kulungan, ini-teleport ni Hyubo ang babae at si Andrew sa labas kung saan naghihintay ang base ng barko ng Pandre na sunduin sila. Aniya, interesado siyang matuto patungkol kay Andrew kaya niyaya niya itong maging opisyal na miyembro ng Pandre. At bagaman medyo nag-aalinlangan si Andrew, sa huli ay nagpasya siyang sumali. Ngunit sa paglalayag ng barko, lumayo si Andrew kay Hyubo at pinaandar ang mga function ng kanyang mata upang magulat sa kanyang commanding officer. Gaya ng kanyang sinadya, matagumpay niyang napasok ang kriminal na organisasyong Pandro. Maaring double agent si Andrew, ngunit hindi ito pumipigil sa kanya na masiyahin sa pang-araw-araw na buhay sa barko. Kaya kapag nakita niyang nagbibilad si Mia at hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa paglagay ng sunscreen, talagang gusto niya ito. Ngunit kapag lumalapit ito sa kanya, ang kanyang mga kapangyarihan ay nagpapasakit sa kanyang ulo, kaya't sinabi niya sa kanya na umalis. At pagkatapos noon, nag-teleport si Hyubo at sinipa siya sa pool dahil lang sa gusto niyang guluhin siya ng kaunti. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakilala ni Hyubo si Andrew sa iba pang crew, at para ipakita ang kanyang kakayahan, pinaatake niya si Ma'am Ataro ng ilang ESP blast sa kanya. Gaya ng inaasahan, nawawala ang mga blast bago siya nataman, kaya sinabi ni Hyubo sa lahat na may kakayahan si Andrew na i-neutralize ang mga kakayahan ng ESP ng iba. Bukod pa rito, hindi nababasa ni Yojiro ang kanyang isip kaya't ang telekinesis or telepathy ng anumang uri ay hindi gagana kay Andrew. Gayunpaman, dahil ang kanyang kapangyarihan ay palaging aktibo, ito ay may side effect ng pagbibigay sa mga esper sa paligid niya ng matinding sakit ng ulo kung sila ay masyadong malapit. Bilang isang resulta, karamihan sa mga tao sa barko ay nagsisikap na panatilihin ang kanilang distansya mula sa kanya. Ngunit si Magnus ay sapat na mabait upang hayaan siyang humiram ng isang ekstrang set ng mga damit mula sa kanyang aparador pagkatapos ng insidente ngayong umaga. Sinubukan ni Andrew na tanungin si Magnus ng ilang impormasyon tungkol sa Pandre dahil wala pa siyang gaanong alam tungkol dito, ngunit hindi pa siya pinagkakatiwalaan ni Magnus kaya sinabihan niya si Andrew na maupo muna hanggang sa makatanggap siya ng karagdagang mga tagubilin at umalis. Pagkaraan ng araw na iyon, bumalik si Andrew sa boiler room upang kunin ang kanyang naka-schedule na ulat, at mula sa kung ano ang kailangan niyang harapin sa ngayon, ang mga Pandre na ito ay tila hindi naman nakakatakot kung tutuusin. Ngunit pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ng kanyang commanding officer ang hindi mabilang na mga krimen at pagkasawi na pananagutan ng Pandrep kaya sinabi ni Andrew na ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat gaya ng binalak at mag-uulat muli kapag nahanap na niya ang layunin. Kasabay nito, si Magnus ay nagbibigay ng isang ulat tungkol kay Andrew, dahil sa palagay niya ay kainahinala siya, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na tiyak na patunay na si Andrew ay isang taksil. At dahil hindi gumagana sa kanya ang telepathy, hindi rin sila makatingin sa isip niya. Nag-aalala si Magnus na hayaan si Andrew na manatili sa kanilang barko, ngunit naisip ni Hyubo na magiging maayos siya at nagmumungkahi pa na dapat nilang isama si Andrew sa kanilang susunod na misyon. Sa paglaon, ang koponan ay tumungo sa kanilang speedboat at dumating sa lungsod ng Venice. Nandito sila para tapusin ang isang trade deal sa lokal na Esper Mafia, ngunit masasabi ni Hyubo na may nangyayari, kaya sinabihan niya si Magnus na magpatuloy at simulan ang pagharap dito. Naunawaan ito ni Magnus at agad na ginawang mga pakpak ang kanyang buhok bago lumipad palayo upang hanapin ang kalaban na sumubaybay sa kanila. May kapangyarihan siyang kontrolin ang carbon sa kanyang katawan hanggang sa atomic level kaya sa sandaling mahanap niya ang especially iya, hindi na siya nagaksaya ng oras at hinawakan siya ng kanyang buhok. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang lalaki, kaya nagpadala siya ng mensahe na nagsasabi sa iba na tulungan siya, at nag-teleport si Mia at iba doon. Ngunit kailangan ni Andrew na maglakad ng mag-isa. Nang sa wakas ay dumating si Andrew, nabalisa siya sa patuloy na pagring sa kanyang mga tainga, at tila ito ay sanhi ni Jugo. Ang kanyang sigaw ay tila magagawang ipawalang bisa ang lahat ng tunog sa lugar, kaya walang sino man sa labas ang may ideya kung ano ang nangyayari, sa kabila ng malawakang labanan na nangyayari. Sa kalaunan, nagawa nilang patumbahin ang lahat ng mga especially iya, at pagkatapos gumamit sila ng telepathy upang basahin ang kanilang mga isipan at malaman kung bakit sila hinabol.
Ang kanilang pagsisiyasat ay nagpapakita na ang mga especially iya ay ipinadala ng pamilya Mardini, ang parehong isa na sila ay sinadya upang makipagkalakalan sa ibang pagkakataon ngayon. Kaya ito ay isang malinaw na kaso ng pagkakanulo. Gayunpaman, sa kabila nito, gusto pa rin ni Hyubo na magpatuloy at makipagkita sa pinuno ng Mardini gaya ng binalak upang malaman kung ano ang kanyang intensyon. Ngunit bilang isang patakaran, ang lahat ng mga mangangalakal ay dapat tapusin, kaya sinabi ni Hyubo kay Andrew na umupo sa kalapit na rooftop at ituro ang isang sniper sa ulo ni Mardini. At kapag nagbigay siya ng senyales, gusto niyang si Andrew ang kumuha ng shot. Si Andrew ay nag-aalangan na gawin ito, ngunit kung gusto niyang makuha ang tiwala ni Hyubo, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na manghina ngayon. Sa silid ng pagpupulong, nakaupo si Hyubo sa tapat ni Mardini, at pinupuri siya ni Mardini dahil pareho pa rin ang hitsura niya gaya ng dati, kahit na mahigit 50 taon na ang nakalipas mula noong una silang nagkita. Ipinanganak si Hyubo noong 1930s, ngunit nagagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa Esper para pabagalin ang proseso ng kanyang pagtanda ng labis na hindi siya tumatanda. Si Mardini naman ay nanghina sa kanyang pagtanda, kaya kinailangan niyang makipag-deal sa mga pulis para ibenta si Hyubo kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayong alam na ni Hyubo na tunay na taksil si Mardini, sinabihan niya si Andrew na kunin ang shot. Ngunit nang malapit na niyang hilahin ang gatilyo, nagsimulang kabahan si Andrew kaya natigilan siya, at nauwi si Hyubo ng maraming beses na pinaputukin bilang resulta. Hindi lang iyon ang nangyayari, dahil talagang pinihipnotize ni Hyubo ang lahat ng lalaki sa pag-aakalang sila ay lahat siya, kaya pinaputukan na lang nila ang kanilang mga sarili. Ang tunay na Hyubo pagkatapos ay nag-teleport kay Andrew, at kahit na hindi magawa ni Andrew ang kanyang sarili na hilahin ang gatilyo, iyon ang inaasahan ni Hyubo na mangyari. May theory siya na mas ma-enhance ang negation powers ni Andrew kung sakaling malagay siya sa matinding stress, kaya naman dito niya ito pinapwesto. Lumapit siya kay Andrew at sinabing may regalo siya para sa kanya, kaya nilagyan niya ng limatang necklace ang kanyang leeg upang mapanatili ang kanyang negation powers in check mula ngayon. Pagkatapos ay ipinadala niya si Andrew sa meeting room upang ipakita sa kanya na si Mardini na kausap ni Hyubo ay peke lamang, at ito ay kinokontrol ng totoong Mardini, na nasa gusali sa kabilang kalye. Si Mardini ay isang napakalakas na esper, at ginagamit ang kanyang kakayahan upang protektahan ang kanyang mga tauhan mula sa mga saykap na pag-atake ni Hyubo. Ngunit sa sandaling ang kapangyarihan ni Mardini ay ni-neutralize ni Andrew, talagang madali itong ibagsak. Ngayon ang natitira na lang na gagawin ay harapin ang mismong taksil. Muling inabot ni Hyubo ang kanyang kwelyo, at pinitik ang kanyang limiter para tuluyang mawala si Mardini pati na rin ang isang magandang bahagi ng lungsod. Hindi na kailangang sabihin, 1 toneladang tao ang napaslang sa insidente, ngunit sa ibang balita, si Princess Sophie ay nag-host ng isang komperensyang pangkapayapaan upang talakayin ang mga opsyon para sa mapayapang pakikipamuhay sa mga esper. At alam mo na kailangang magpakita si Hyubo sa sandaling malaman niya ito. Dalawang kinatawan mula sa Japan, sina Kuchi at Shenjo, ang napansin siya doon, at alam na nila na si Hyubo ay may planong hindi maganda, kaya pumunta sila upang harapin siya. Nagulat si Hyubo nang makita ang dalawang miyembro ng Babel dito, ngunit tiniyak niya sa kanila na wala siya rito para pumaslang ng sino man ngayon. Sinabi niyang gusto lang niyang makita ang mukha ng lahat ng mga mapagkunwari na nagpapanggap na nagmamalasakit sa karapatan ng esper. At sa totoo lang, naalala niya lang na may importante siyang gagawin, kaya sinabi niyang aalis na siya ngayon. Gayunpaman, hindi pinapaniwalaan ni Shenjo ang kwentong iyon, dahil alam niyang mahilig magdulot ng kaguluhan si Hyubo, kaya hinawakan niya ito sa kamiseta at hiniling na sabihin niya sa kanila kung ano ang kanyang ginagawa. Sinubukan ni Kuchi na pakalmayan si Shenjo dahil may kapangyarihan si Hyubo na pasabugan ang buong lugar na ito nang hindi inaangat ang isang daliri, at napagtanto ni Shenjo na hindi ito isang laban na maaari niyang mapanalunan, kaya pumayag siya at hinayaan si Hyubo. Mukhang hindi nagalit si Hyubo sa ginawa ni Shenjo kaya naglakad ang grupo patungo sa pinto, at sa isang snap mula sa mga daliri ni Hyubo, nawala ang grupo ng walang gulo, tulad ng sinabi niya. Di bale, talagang mapagkunwari siya na pinuntahan niya at inagaw ang prinsesa sa kanyang paglabas, at nag-iwan pa siya ng graffiti na malinaw na nagsasabi na siya ang nasa likod nito. Sinasabi rin nito na wala siyang intensyon na saktan ang prinsesa, ngunit mayroon siyang ilang mga kahilingan na kailangan nilang tuparin kung gusto nilang mabawi ito.
Bilang mga ahente ng Babel, tumanggi sina Shinjo at Kuchi na maupo at hayaang makawala si Hyubo dito, at sa kabutihang palad, nagawa ni Shinjo na makuha ang flash drive mula kay Hyubo nang hinawakan siya nito kanina. Naniniwala siya na maaaring magbigay ito sa kanila ng clue kung saan itinago ni Hyubo ang prinsesa. Humanga si Kuchi sa pagiging maparaan ni Shinjo, ngunit kailangan nilang magmadali at pag-aralan ang flash drive para mahanap nila ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Hindi nila alam, sinadyang hayaan ni Hyubo na nakawin ni Shinjo ang flash drive na iyon dahil may naiisip siyang plano. Maya-maya ay nagising ang prinsesa, at kahit na hindi niya alam kung nasaan siya or kung sino ang mga taong ito, mukhang medyo kalmado siya sa buong sitwasyon. Ipinaliwanag sa kanya ni Hyubo na sila ang Pandro at dinukot nila siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi siya sasaktan sa anumang paraan. Walang gaanong tugon ang prinsesa, ngunit siya ay isang chill na babae na walang pakialam na nadukat kaya tinanong lang niya si Hyubo kung may dahilan sa likod ng kanyang pagdukot. Sinabi sa kanya ni Hyubo na sa totoo lang ay wala siyang personal na interes sa prinsesa, ngunit hiniling sa kanya ni Yojiro na dukotin siya, at anong uri ng pinuno siya kung hindi siya handang gawin iyon para sa kanya. Medyo nagulat ang prinsesa, dahil lahat ng tao dito ay mas mabait kaysa sa inaakala niyang magiging sila kung isasaalang-alang ang katotohanan na sila ang pinaka-pinaghahanap na organisasyong kriminal sa mundo. Nag-alok pa siya na makipagtulungan sa kanya dahil ang layunin niya ay lumikha ng isang mundo kung saan ang mga esper ay hindi itinatakwil ng ibang bahagi ng mundo. Bagamat hindi niya masasabing sumasang-ayon siya sa lahat ng mga krimen sa digmaan na ginawa nila, ang katotohanan na tila tunay siyang nagmamalasakit sa mga esper ay nagdudulot ng ilang mga lumang alaala para kay Hyubo, at ayaw niyang tugunan iyon, kaya umalis na lang siya. Samantala, sinusubukan ni Shinjo na suriin ang data sa flash drive na nakuha niya mula kay Hyubo, at lumalabas na laro lang ito. Ngunit kahit na gayon, si Shinjo ay nananatiling kumbinsido na ang larong ito ay dapat magkaroon ng isang palatandaan sa kinaroroonan ng prinsesa, kaya't lalaruin niya ito hanggat kinakailangan. Samantala, ang prinsesa ay tila nakipag-bonding kay Yojiro sa nakalipas na ilang minuto, kaya naglakad siya papunta sa silid ni Hyubo at nagtanong kung papayagan ba siya nitong lumabas saglit dahil sinabi ni Yojiro na gusto niyang sumama sa pamamasyal. Hindi iniisip ni Andrew na magandang ideya iyon, dahil ang tanging dahilan kung bakit nila inagaw ang prinsesa noong una ay dahil nalaman ni Yojiro na may nagtatangkang pumaslang sa kanya. Ngunit dahil ito ay isang kahilingan mula kay Yojiro, si Hyubo ay higit na handang tuparin ang kanyang hiling. Sa katunayan, sinabi niya na mayroon siyang perpektong plano upang kapwa panatilihing ligtas ang prinsesa, at payagan itong lumabas ng hindi natutukoy. Pagkatapos, ginawa niyang kamukha ng prinsesa ang bawat babae sa lungsod, at kung ang lahat ay prinsesa kung gayon walang sino man ang talagang prinsesa. Kaya ngayon ang tunay na prinsesa at si Yojiro ay makakalabas ng magkasama at makihalubilo sa karamihan. Ang dalawa ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, at sa pagtatapos ng kanilang date tinanong ni Prinsesa Sophie si Yojiro kung may espesyal ba siyang gustong puntahan. Isang lugar ang nasa isip ni Yojiro, kaya dinala niya ang prinsesa sa isang lumang orphanage na minsang sinuportahan ng prinsesa. Sa wakas ay naunawaan na ng prinsesa kung bakit si Yojiro ay sobrang attached sa kanya, dahil ilang taon na ang nakalipas si Yojiro ay napunta sa orphanage na ito sa loob ng ilang araw, at si Sophie ang unang taong nagpakita ng kanyang tunay na kabaitan. Kaya, gusto niyang magkaroon ng oras na kasama siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa wakas ay natapos ni Shinjo at Kuchi ang laro at na-crack ang code. Kaya, kinuha nila ang flash drive at sinimulang pag-aralan ang lahat ng impormasyon na nakalagay dito, at inihayag nito kung sino ang may kasalanan. Ngunit kailangan nilang magmadali kung gusto nilang pigilan siya. Sa labas ng orphanage, ang ministro ng pananalapi ay lumapit sa prinsesa at nagsimulang hilingin sa kanya na sumama sa kanya, dahil hindi ligtas na makasama ang mga tao mula sa Pandro. Bago pa siya makalapit sa kanya, si Shinjo ay tumatakbo mula sa likuran na may dalang backup at sumigaw na ang ministro ang may balak na tapusin ang prinsesa. Hindi nasisiyahan ng ministro na ginagamit ng prinsesa ang pambansang budget para pandohan ang mga proyektong sumusuporta sa espers, at handa siyang tapusin ito para pigilan ang kanyang desisyon na maisakatuparan. Pinaputok niya ang baril, ngunit sa huling segundo, tumalon si Andrew sa harap ng prinsesa at hinaranggan ang bala ng kanyang balikat. Kaya, okay lang siya sa ngayon, ngunit lahat ng stress mula sa buong sitwasyon ay nagiging sanhi ng kapangyarihan ni Yojiro na magsimulang kumilos.
Kung mawawalan ng kontrol ang kanyang kapangyarihan, maaari itong maging mapaminsala. Ngunit bago ang anumang masamang mangyari, nagpapakita si Hyubo at pinapakalma siya. Sinabi niyang haharapin niya ang sitwasyon, kaya dinurog na lang niya ang baril ng ministro at hinayaan siyang arestuhin ng pulis. Iyon ay halos nalulutas ang lahat, kaya pinasasalamatan niya si Kuchi sa lahat ng kanyang tulong sa pag-crack ng flash drive encryption kahit na ito ay isang malaking pag-aaksaya ng oras. Sinubukan ni Kuchi na pigilan si Hyubo, ngunit sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, pinaalis niya ang kanyang koponan. Bumalik sa barko, umiinom si Hyubo sa tabi ng bar kaya nagpa siya si Andrew na magsalita ng kaunti at tinanong si Hyubo kung maganda ba ang pakiramdam niya tungkol sa kanyang sarili matapos iligtas ang buhay ng isang prinsesa. Ngunit walang masyadong pakialam si Hyubo tungkol sa prinsesa dahil naitalaga na niya ang kanyang sarili sa isang reyna. Ang pag-uusap tungkol dito ay nakaramdam ng sentimental si Hyubo, kaya nagpa siya siyang bisitahin ang kanyang reyna sa Japan, or at least yun ang plano, pero mukhang unang binisita sila ng reyna niya. Tatlong esper na babae ang nagsimulang umatake sa barko, at si Kuchi ang nangunguna sa kanila sa misyon na ito upang sakupin ang kontrol sa barko ni Hyubo. Ang isa sa kanila, si Karina, ang babaeng itinuring ni Hyubo bilang kanyang reyna, ay lumutang sa labas ng barko, kaya napilitan si Hyubo na lumabas at panatilihin siyang abala. Kapag nasa labas na siya, sinabi niya kay Karina na natutuwa siyang makita siyang muli pagkatapos ng maraming taon at hindi na siya makapaghintay na makita kung gaano siya kalakas. Habang naglalaban sina Hyubo at Karina sa labas, ang dalawa pang babae ay pumasok sa barko, inilabas ang mga tripulante habang papunta sila. Sina Andrew at Jugo ay na-corner sa kanila, at si Jugo ay agad na pinalabas ni Awi. Ngunit enough ni Andrew ang kanyang limiter, kaya kapag sinubukan niyang i-teleport siya, na-neutralize niya ang kanyang kakayahan at nakakalapit ng sapat upang pigilan siya. Tinanong niya kung bakit ang isang maliit na babae na tulad niya ay nagsasagawa ng isang mapanganib na misyon, ngunit nakalimutan niya na dalawa sa kanila ang nakasakay sa barko. Kaya, pumuslit si Shida at pinigilan siya ng baril na nano. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumamit ng telepathy upang malaman kung alam niya kung nasaan ang control room, ngunit pinipigilan siya ng kapangyarihan ni Andrew na basahin ang kanyang isip. Matapos marinig ang kanilang mga pangalan, sa wakas ay nalaman ni Andrew na ang mga babaeng ito ay ang Japanese Special Esper Force, ang Children. Inakala niya na ang Children ay isang matalinong codename, ngunit hindi niya akalain na ang Japan ay lulubog ng napakababa para gamitin ang Children sa kanilang militar. Matapos suriin si Andrew, nakita ng mga babae ang kanyang limiter na kwintas, kaya binuksan nila ito at ngayon ay nababasa na nila ang kanyang isip. Ang problema lang ay hindi niya talaga alam kung saan ang control room, dahil bago lang siya rito, kaya kailangan pa nilang maghanap. Makalipas ang ilang sandali, hinanap ng mga babae ang control room at ginamit si Andrew bilang isang human shield para manatiling nakakagambala ang iba, habang si Awi ay nag-teleport ng isang espesyal na control chip sa control system ng barko. Kapag tapos na iyon, nag-teleport sila palabas doon, at ang barko ay nagsimulang dumiretso sa mga puwersa ng Babel malapit sa baybayin. Bumalik si Hyubo sa barko upang magsagawa ng isang pulong ng diskarte. Sa kasamaang palad, walang paraan para maalis ni Mia ang control chip sa kanilang system sa oras, kaya sinabi ni Hyubo na haharapin niya ito. Gayunpaman, nang malapit na siyang mag-teleport, hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili kay Hyubo para makakuha siya ng tiwala. Dumating sila sa barko ng Babel, at dahil hindi gaanong nagagamit si Andrew sa isang high-powered esper fight, kaya sinabi ni Hyubo na haharapin niya ang mga babae at ibibigay kay Andrew ang paghahanap ng remote control. Tumakbo si Andrew papunta sa deck ng Babel ship kung saan nakilala niya ang direktor ng Babel na si Sobyumo, at nasa kanya ang controller. Kaya, kailangan niyang ipaglaban ito. Sa kasamaang palad, siya ay isang mataas na antas ng esper, kaya si Andrew ay medyo natigil sa pagtakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, nagawa niyang i-distract siya sa pamamagitan ng pagsisid sa tubig, at nang malapit na siya, hinawakan niya ang kamay nito. Napili si Andrew na pasukin ang Pander bilang isang undercover agent, higit sa lahat dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. May kapangyarihan siyang i-neutralize ang mga esper sa paligid niya, ngunit may kapangyarihan din siyang magpadala ng pulso sa katawan ng sinumang mahawakan niya, na pansamantalang i-disable ang kapangyarihan nito. Ganito talaga ang ginagawa niya kay Sobyumo, at kapag hindi na nito magamit ang kanyang kapangyarihan, madali niya itong napatumba at sinira ang controller.
Pagkatapos nito, tapos na ang trabaho ni Andrew dito, kaya tumalon siya mula sa barko at ini-teleport siya ni Hyubo pabalik sa barko. Ngayong nabawi na nila ang kontrol, plano nilang maglayag, ngunit hindi hahayaan ng mga babae na makawala si Hyubo sa kanilang paningin. Kaya, lahat sila ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan at nagsasagawa ng isang espesyal na hakbang upang literal na hilahin ang barko patungo sa kanila. Ang tanging tao na may sapat na lakas upang labanan ito ay si Hyubo, kaya sinabi niya sa lahat na maghanda upang makatakas sa sandaling madaig niya ang kanyang reyna. Matagal nang gustong magtanong ni Andrew, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na tinutukoy ni Hyubo si Karina bilang kanyang reyna. Ang iba ay nagpapaliwanag na ang layunin ng kanilang organisasyon ay lumikha ng isang mundo kung saan ang mga Esper ay malaya sa pang-aapi, at pagdating ng panahon, plano ni Hyubo na gawing reyna ng kanilang bagong mundo si Karina. Ngunit masyado pang maaga para sa kanya na pamunuan sila, kaya hanggang sa dumating ang oras na iyon, kailangan ni Hyubo na gawin ang sa tingin niya ay pinakamahusay. Hinaf ni Hyubo ang kanyang limiter, at sa kanyang buong kapangyarihan, ay nagawang itaboy ng mag-isa ang babae at palayain ang barko mula sa kanilang hawak. Sa sandaling makagalaw muli, sinimulan nila ang mataas na antas ng pag-iwas sa mga maniobra at ilalayag ang barko sa kalangitan bago mawala sa isang portal. Pagkatapos ng buong labanang iyon, ang barko ay napinsala ng husto, kaya kinailangan nilang pumuslit sa isang repair shop sa Tokyo para maayos ito. Habang inaayos ang barko, sinabi ni Hyubo na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya umalis siya ng mag-isa, at ang iba ay gumagawa din ng kani-kanilang bagay. Natigil si Andrew na isama si Yojiro para magsaya, at bagamat hindi talaga siya masaya sa pagkakaroon ng babysit, gustong-gusto niyang makitang masaya si Yojiro, kaya sumama siya rito. Habang dumadaan sila sa bayan, napansin niyang nakatitig si Yojiro sa ilang taong papunta sa isang amusement park, at malinaw na gusto rin itong pumasok, ngunit may napakalinaw na senyales na nagsasabing bawal ang mga esper sa loob. Si Yojiro ay sobrang nadismaya dahil ibig sabihin nito ay hindi siya makakapagsaya doon. Sa kabutihang palad, kasama si Andrew, inef lang niya ang kanyang limiter at pansamantalang ine-negate ang kapangyarihan ni Yojiro kaya hindi na-detect ng mga scanner na isa siyang esper. Sina Andrew at Yojiro ay sumakay sa lahat ng uri ng rides ng magkasama, at si Yojiro ay nagkakaroon ng oras sa kanyang buhay, ngunit mukhang may sumusunod sa kanila sa buong oras na ito. Sa isang punto, dinala ni Andrew si Yojiro upang manood ng isang pagtatanghal sa circo, at sinabi niya sa kanya na manatili muna habang pupunta siya upang kumuha ng mga inumin. Ngunit habang siya ay naglalakad palayo, napagtanto niyang may sumusunod sa kanya at hinarap ang kanyang stalker, na lumabas na si Kuchi mula sa Babel. Sinabi ni Kuchi kay Andrew na wala siya rito para makipaglaban. Sa halip, gusto niyang makipag-usap dahil alam niyang si Andrew ay lihim na ahente ng US. Nakuha nito ang atensyon ni Andrew, ngunit tinanggihan niya ang pag-aangkin ni Kuchi at tinanong kung anong ebidensya ang nagbunsod sa kanya upang gumawa ng ganoong akusasyon. Sinabi ni Kuchi na noong nag-away sila, nakilala niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Andrew bilang parehong itinuro sa militar ng US, at habang iyon lamang ay maaaring hindi sapat upang patunayan na si Andrew ay isang double agent, kumbinsido si Sabumo. Kaya naman, kung hindi siya pumayag na tulungan sila sa kanilang binabalak, nagbanta siya na susuyuan niya si Andrew. At kung mayroong isang bagay na pinakaayaw ni Hyubo sa buhay, ito ay mga traidor. Sa panahon ng digmaan 50 taon na ang nakalilipas, ang bawat pangunahing militar sa mundo ay namuhunan na maraming mapagkukunan sa mga sundalong esper, at si Hyubo ay isa sa pinakamahusay doon. Ngunit sa pagtatapos ng digmaan, ang pinunong opisyal ni Hyubo ay nagtaksil at sinubukang tapusin siya. Kaya, bilang paghihiganti, pinaslang ni Hyubo ang bawat opisyal ng militar na kasangkot pati na rin ang isang grupo ng mga orihinal na miyembro ng Babel. Habang si Andrew ay abala sa pakikipag-usap kina Kuchi at Sabumo, si Yojiro naman ay nanunood. Natapos ang palabas at nagsimulang umalis ang lahat, ngunit doon niya napansin ang isang batang lalaki na mag-isa. Tila naligaw ang bata, at gusto siyang tulungan ni Yojiro, kaya hinawakan niya ang kamay nito at ginamit ang kanyang kapangyarihan para i-scan ang karamihan para sa kanyang mga magulang. Sa kalaunan ay nahanap niya ang mga magulang ng batang lalaki, at ang mga magulang ay talagang nagpapasalamat sa kanyang tulong. Ngunit sa sandaling binanggit ng bata kung paano ginamit ni Yojiro ang telepathy upang mahanap sila, napagtanto ng mga magulang na siya ay isang esper. Agad silang tumakbo para tumawag ng security.
Sa sandaling lumabas ang salita na mayroong isang esper sa parke, sinimulan ng lahat na tumingin kay Eugene ng may pang-aalipusta na naglalagay sa kanya sa ilalim ng labis na stress. Kaya't kapag nagpakita ang mga gwardya at sinubukan siyang pigilan, nawawalan ng kontrol ang kanyang kapangyarihan at ginagawang horror show ang buong amusement park. Napagtanto ni Andrew na may mali, kaya pinutol niya ang kanyang pagpupulong kay Kuchi at tumakbo para tingnan si Yojiro. Alam niyang wala sa kontrol ang mga kapangyarihan ni Yojiro, kaya inef ni Andrew ang kanyang limiter at tumakbo papunta sa kanya para may-neutralize niya ang kanyang mga kakayahan at maibalik sa normal ang mga bagay. Sinabi ni Andrew kay Yojiro na magiging maayos din ang lahat, ngunit sa eksenang ginawa nila, alam na ngayon ng lahat na sila ay mga esper, at lahat ng mga mata ay nasa kanila. Kaya, magiging mahirap na makaalis dito. Sa kabutihang palad, napansin ng iba nang ang kapangyarihan ni Yojiro ay nawala sa kontrol, kaya hindi nagtagal ay nagpakita sila at ini-teleport silang lahat ni Mia pabalik sa barko. Sa sandaling bumalik sa barko, napansin ni Andrew ang isang bungkos ng mga dekorasyon ng party sa buong lugar, ngunit bago niya malaman kung kaninong party ito, ang panauhing pandangal ay dumating. Sa sandaling dumating si Hyubo, nagsimula ang party at ang lahat ay nagsimulang magbigay sa kanya ng mga regalo na inihanda nila ng maaga. Ngunit si Andrew ay walang regalo dahil hindi niya alam na ngayon ang kaarawan ni Hyubo sa simula. Ang bawat tao ay nagbibigay sa kanya ng isang mahirap na oras para dito, ngunit dahil siya ay bago pa lamang dito, sinabi nila sa kanya na kailangan lang niyang bumawi para dito ng isang magandang regalo sa susunod na taon. Gayunpaman, hindi sinabi ni Hyubo kahit kanino ang tungkol dito, ngunit ang kanyang katawan ay mabilis na lumalala, kaya sa bilis na ito, hindi siya mabubuhay ng ganoon katagal. Kaya naman tutok na tutok siya sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Pagkatapos ng party ni Hyubo, muling tumulak ang barko sa karagatan at nagbabalik online ang Falklow Camp, kaya hindi dapat mahanap ng Babel ang mga ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Hyubo sa crew na mayroon pa siyang isang misyon na gusto niyang tapusin bago sila umalis sa Japan. Nakatanggap sila ng intel na may bagong prototype ng ECM na ginagawa, at nakatakda itong dalhin sa Japan sa lalong madaling panahon, kaya kailangan nilang harangin at nakawin ito. Ang simpleng pagpapasabog nito ay magiging mas madali, ngunit mayroong maraming mahalagang impormasyon na maaari nilang makuha mula sa pag-aaral nito, kaya kailangan nilang mag-ingat upang hindi ito aksidenteng sirain sa panahon ng kanilang misyon. Ngunit hanggang doon ay malayang makapagpahinga ang grupo. Kaya, hiniling ni Jugo kay Andrew na makipaglaro sa kanya ng billiard, ngunit ayaw ni Andrew, dahil mahirap talagang kalaro si Jugo, at sa mahirap, ang ibig kong sabihin ay nandadaya siya gamit ang kanyang kapangyarihan anumang pagkakataon, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Andrew. Pagkatapos, pumasok si Yojiro sa bar para hanapin si Hyubo dahil nanaginip siya ng masama, ngunit dahil wala si Hyubo dito, hiniling niya kay Andrew na puntahan siya para basahin ang isang kwento bago siya matulog. Nagulat si Andrew na gusto niyang gawin niya ito, ngunit pumayag siya at sinundan siya sa kanyang silid upang basahin ang kanyang kwento. Samantala, si Hyubo ay nasa silid ng trono na inihanda niya para kay Karina, at kahit na hindi siya mabubuhay ng sapat upang makita ito, sisiguraduhin niyang makakamit niya ang kanyang mga layunin at lilikha ng isang mundo para sa mga esper kung saan maaari itong mamuno bilang reyna. Ilang sandali pa, nakatulog na si Yojiro, kaya pumunta si Andrew sa library para ibalik ang libro. Ngunit habang nandoon siya, napansin niyang naglalakad si Hyubo, kaya nagpa siyang magtago. Matapos marinig na pinaplano ni Hyubo na tapusin ang lahat ng regular na tao, nagpa si Andrew at nagpa na dapat niyang pigilan si Hyubo sa anumang paraan. Kaya nakipag-ugnayan siya sa HQ at sinabi sa kanila na isasagawa niya ang kanyang misyon bukas. Maglalabas siya ng impormasyon sa Babel, at habang pinapanatili nilang ginulo ang iba, kukumpletuhin ni Andrew ang pangunahing layunin ng pagnanakaw ng Igo. Kinabukasan, ang lahat ay tumungo sa misyon upang nakawin ng ECM, ngunit nang maorang nila ang convoy, sila ay tinambangan ni Kuchi at isang toneladang ahente mula sa Babel. Masyadong maayos ang tiyempo nito, kaya napagtanto ni Hyubo na may mali at sinabihan niya si Magnus na hawakan ang mga bagay dito habang babalik siya sa barko. Gayunpaman, bago niya marating ang barko, hinarap siya ni Karina. Hindi niya kinamumuhian si Hyubo, at nauunawaan niyang sa tingin niya ay ginagawa niya ang pinakamainam para sa mga esper sa buong mundo. Ngunit hindi niya siya maaaring hayaang magpatuloy sa kanyang kasalukuyang landas, kaya kailangan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng puwersa.
Hindi na magtatagal ang katawan ni Hyubo, kaya nagpasya siyang tapusin ito sa lalong madaling panahon at agad na inef ang kanyang limiter. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Karina sa ilang mga gusali gamit ang kanyang kapangyarihan hanggang sa hindi na ito makagalaw, bago dahan-daang ibinaba ito sa bubong at nag-teleport palayo. Samantala, nakabalik na si Andrew sa barko at pumasok sa silid kung saan nakalagak ang Aigo. Nagulat siya pabalik sa punong tanggapan na malapit na niyang makuha ang Aigo, kaya sinabi sa kanya ng kanyang commander na may ipapadalang transport team para kunin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bago niya pinutol ang tawag, sinabi ni Andrew sa kanyang commander na ang mga esper na sakay ng barko ay hindi mapanganib na tao, kaya hindi na kailangang gumamit ng mapanganib na puwersa laban sa kanila. Lumapit si Andrew sa Aigo at i-disable na niya ito, ngunit bago niya magawa ang anuman, nag-teleport si Hyubo sa likuran niya. Si Hyubo ay nagkaroon ng kanyang mga hinala tungkol kay Andrew ng maaga, ngunit ngayon na nagpasya si Andrew na ipagkanulo siya, ipinahayag ni Hyubo na tatapusin niya siya. Nasusuri namin ang nakaraan ni Hyubo noong siya ay isang maliit na batang lalaki na dumating sa Japan sa unang pagkakataon. Habang bumababa siya sa barko kasama ang kanyang tagapag-alaga, isang babae ang lumapit sa lalaki at niyakap siya dahil miss na niya ang kanyang ama. Napansin din niya si Hyubo na nakatayo doon, kaya ipinakilala siya ng kanyang ama bilang anak ng isang dating kaibigan at sinabing si Hyubo ay maninirahan sa kanila mula ngayon. Ang batang babae ay nasa sabik na magkaroon ng isang bagong maliit na kapatid na lalaki, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya bilang Sobyumo. Nagulat si Hyubo, isa siyang esper na katulad niya. Narinig ni Hyubo ang maraming kwento tungkol sa kung paano sinaliksik ng kanyang ama at ng ama ni Sobyumo ang ESP ng magkasama, at naglakbay sa mundo upang maghanap ng mga esper. Pero ibang-iba iyon sa pakikitungo sa kanya ng kanyang ama noong nabubuhay pa siya. Patuloy niyang sinisigawan si Hyubo dahil sa pangahas niyang paggamit ng kanyang kapangyarihan, kaya napilitan si Hyubo na panatilihing nakatago ang kanyang kapangyarihan sa esper sa lahat ng oras. Ngunit mukhang hindi iyon ang kaso dito, dahil pinapayagan si Sobyumo na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa anumang paraan na gusto niya. Nakita niya si Hyubo na nagsusulat sa kanyang diary at gusto niyang guluhin siya, kaya nagpasya siyang kunin ito para makita kung ano ang isinusulat nito. Ngunit ang diary na iyon ay sinadya upang maging pribado, kaya ginamit ni Hyubo ang kanyang kapangyarihan upang bawiin ito mula sa kanya. Nagulat si Sobyumo na ang telekinesis ni Hyubo ay sapat na malakas upang madaig ang kanya, ngunit mas malaki pa rin ito sa kanya, kaya nagpasya siyang ipin siya sa lupa hanggang sa siya ay sumuko. Gayunpaman, mukhang nakakuha sila ng ilang bisita, kaya huminto si Sobyumo sa paglalaro at binati si Kapitan Ajiro, na kasama ng ama ni Sobyumo at Yuchoki, at gusto niyang kausapin sina Hyubo at Sobyumo tungkol sa posibilidad na sumali sila sa militar, at gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa mabuti. Nakuha nito ang atensyon ni Hyubo, dahil noon pa man ay gusto na niyang maging bayani, ngunit kumbinsido si Sobyumo na sinusubukan lang ni Ajiro na gamitin ang mga esper para sa kapakanan ng digmaan. Kaya't hinawakan niya ang kamay ni Hyubo, at hinayla siya palayo dahil sa tingin niya ay hindi magandang ideya na pakinggan si Ajiro. Ngunit kumbinsido si Ajiro na tatanggihan ni Hyubo at Sobyumo ang kanyang alok dahil pinalaki siya ng ama ni Hyubo upang itago ang kanyang kapangyarihan, at ayaw ni Sobyumo ang ideya ng digmaan. Ngunit sa kabaligtaran, sigurado si Ajiro na sa huli ay sasali sila sa kanyang unit dahil sa isang mundo kung saan ang mga esper ay kinatatakutan dahil lang sa umiiral, wala na silang ibang mapupuntahan. Noong gabing iyon, malalim ang iniisip ni Hyubo at Sobyumo sa panukala ni Ajiro, at habang gustong sundin ni Hyubo ang kagustuhan ng kanyang ama na mamuhay ng normal, gusto rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa higit na kabutihan. At kung papayagan siya ni Ajiro na gawin iyon, siguro dapat niyang isaalang-alang ito. Samantala, naalala ni Sobyumo kung paano nagawang madaig siya ni Hyubo gamit ang kanyang kakayahan sa pag-iisip, at hindi niya ito matiis. Hanggang ngayon, sinabi sa kanya na taglay niya ang pinakamalakas na kakayahan sa Cyclops sa mundo, ngunit kung hindi na siya ang pinakamalakas, hindi siya magiging espesyal. Kaya tumanggi siyang lampasan siya ni Hyubo. Kinabukasan, parehong nag-impake sina Hyubo at Sobyumo ng kanilang mga bag at sinabi kay Ajiro na handa silang sumali sa kanyang esper unit. Pagkalipas ng isang taon, unang lumabas ang unit ng esper, at mukhang maganda ang opinyon ng publiko sa kanila, ngunit hindi nagustuhan ni Sobyumo ang katotohanan na tinutukoy pa rin sila ng kanilang ad campaign bilang mga halimaw.
Tinanong niya si Hyubo kung ano ang iniisip niya tungkol dito, ngunit umalis siya sa grupo kanina dahil mayroon siyang maliit na gawain. Nagpunta si Hyubo sa isang tindahan ng pagkumpuni ng relo upang ipaayos ang kanyang pocket watch dahil ito ay isang alaala mula sa kanyang ama at ito ay napakahalaga sa kanya. Ngunit habang papaalis siya sa repair shop, nakasalubong niya ang isang pulis, at inaakala ng opisyal na ang isang batang tulad ni Hyubo ay maaaring magkaroon ng mga magagandang bagay, kaya sinimulan niya itong tanungin. Sinubukan ni Hyubo na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hindi siya pinahintulutan ng opisyal na magsabi ng anuman, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Sabyumo at nararapat siyang mainas na inabala ng isang opisyal ang isang batang lalaki ng walang dahilan, kaya nakipagtalo ito sa kanya. Gayunpaman, si Sabyumo ay medyo mainitan ang ulo, kaya't sa huli ay sinipa niya ng husto ang opisyal kaya napalipad ito. Iyon ay maaaring medyo samobra, ngunit ang tunay na problema dito ay nasinipa niya ang pulis diretso sa isang opisyal ng hukbong dagat na nasa malapit na nagpatambo sa kanya at malamang na humantong sa isang malaking pagsaway. Bilang resulta, ang buong unit ng Esper ay nalalagay sa house arrest, at talagang masama ang pakiramdam ni Sabyumo para malagay sa problema ang lahat sa kanyang mga aksyon. Pero sinasabi nila sa kanya na ayos lang dahil hindi naman niya ito kasalanan. Kinamumuhian ng iba pang militar ang kanilang unorthodox na unit ng Esper, kaya't matagal na silang naghahanap ng mga paraan para durugin sila, at ang insidenteng ito ay nagbigay lamang sa kanila ng magandang dahilan para magpataw ng mga parusa. Upang linisin ang buong bagay na ito, pumunta si Ajiro sa isang pulong ng Lupon kasama ang lahat ng iba pang mga kapitan ng militar, at iginiit niya na ang kanyang unit ng Esper ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa militar. Kaya, upang patunayan ito, nagmumungkahi siya ng isang kompetisyon sa pagitan ng pinaka-advanced na teknolohiya ng militar na mayroon sila, at ng kanyang mga Esper. Sumang-ayon ang mga nakatataas sa tunggalian, kaya ipinadala ni Ajiro ang impormasyong ito sa koponan, at nagboluntaryo si Sabyumo na kumatawan sa kanila dahil siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit sinabi ni Ajiro na gusto niyang gawin ito ni Hyubo. Magsasanay si Hyubo para sa air duel sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanyang mga umiiwas na maniobra, ngunit hindi pa siya masyadong magaling dito, kaya medyo napaputukan siya. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay, tumungo si Hyubo sa paligan upang makapagpahinga ng kaunti at hayaang gumaling ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pumasok si Sabyumo, at nagsimulang mabalisa si Hyubo nang makita siyang nakabanyo na tuwalya. Sinabi sa kanya ni Sabyumo na walang dapat ikahiya dahil magkapatid sila, mga adoptive na kapatid, ngunit magkapatid pere naman. Kaya kumalma si Hyubo at nagsuot ng tuwalya para makapag-usap silang dalawa. Hanggang sa puntong ito, itinuring na si Sabyumo ang pinakamalakas, at kahit kailan ay hindi niya kinasusuklaman si Hyubo para dito, sinusubukan niyang lumakas para malampasan siya. Gayunpaman, higit sa lahat, gusto niyang tiyaking ligtas ang mga pinapahalagahan niya. Kaya't hiniling niya kay Hyubo na tiyakin na kahit sino pa ang kalaban, palagi siyang mananalo. Sa wakas ay dumating ang araw ng tunggalian, at habang ang bagong binuo na eroplano ay patungo sa itinalagang larangan ng digmaan, si Sabyumo at ang isa sa iba pang mga Esper ay nag-teleport papunta sa mga pakpak ng eroplano. Kung ito ay isang aktwal na labanan, maaari lamang silang maghagis ng isang frag grenade sa cockpit at tapusin ito ngayon. Hindi iyon ang tungkol sa tunggalian na ito, kaya nandito lang si Sabyumo para balaan siya na hindi magiging madaling talunin si Hyubo. Gayunpaman, napansin ni Sabyumo na ang piloto ay ang parehong opisyal ng hukbong dagat na hindi niya sinasadyang napatumba. Kaya nagsimula siyang humingi ng tawad sa kanya para sa insidente, ngunit hindi niya pinapansin ang paghingi niya ng tawad at inalag siya sa eroplano. Sa kalaunan ay nakita ng opisyal si Hyubo, kaya nakipag-away siya sa himpapawid. Ngunit mas mahirap na tamaan si Hyubo kaysa sa una niyang inasahan dahil nagawang baguhin ni Hyubo ang kanyang direksyon kaagad. Gayunpaman, kahit na siya ay may kalamangan sa kadaliang mapakilos, ang eroplanong ito ay lumilipad pa rin sa 500 kilometers bawat oras, kaya hindi ito malalampasan ni Hyubo ng matagal. At sa mga tuntunin ng firepower, ang lahat na mayroon si Hyubo ay isang rifle na puno ng mga bala ng pagsasanay, ngunit mayroon siyang plano na manalo pa rin. Nauna siyang lumipad sa eroplano, at habang diretsyong lumilipad ang opisyal patungo sa kanya, lumingon siya at nagpaputok ng bala diretso sa cockpit. Kung totoong bala iyon, nasawi na ang opisyal ngayon. Kaya malinaw na si Hyubo ang nanalo sa tunggalian.
Ngunit nang tumawag si Hyubo para sabihin kay Ajiro na nanalo siya, sinabihan siya na may emergency, kaya kailangan niyang lumipat sa live ammunition at maghanda para sa aktibong labanan. Mayroong isang hindi kilalang submarine ng US sa kanilang mga katubigan, ngunit nang sinubukan nilang magtatag ng mga komunikasyon, pinaputukan sila ng submarine, kaya't ito ay malinaw na kalaban. Nagtatanong ang unit ng Esper kung dapat ba nilang salakayin ito, ngunit sa palagay ni Ajiro ay hindi magandang ideya iyon. Dahil sa puntong ito, medyo tensyonado ang relasyon ng Japan sa US, ang pag-atake sa submarine ay maaaring magdulot ng all-out war. Kaya't sinabi niya sa kanila na hayaan na lamang ito. Pagkatapos, ang submarine ay nagsimulang magpaputok ng mga torpedo, kaya nagiging mahirap na huwag pansinin ang mga ito. Ang mga torpedo ay tila hindi nakatutok sa anumang puwersa ng Hapon, ngunit sa halip ay isang grupo ng mga dolphin na tila kakaiba. Kahit na estranghero ay ang katotohanan na ang mga dolphin ay maaaring gumamit ng telepathy, tila ang mga dolphin ay bahagi ng isang nabigong eksperimento na gustong alisin ng US, at ang isa sa mga dolphin ay nauwi sa pagkatama at pagkasawi sa torpedo. Ayaw ni Hyubo at ng iba pa na masawi ang isa, kaya nagsimula silang magtulungan para pigilan ang dalawang torpedo na inilunsad. Nag-teleport sila ng mga granada sa tubig, at matagumpay nitong naibuga ang isa sa mga torpedo. Ngunit ang isa ay nakalusot, kaya napilitan si Hyubo na lumipad upang harapin ito mismo. Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi man lang sinusubukan ng mga dolphin na lumihis sa daan, pero hey, hindi ako dolphin, kaya hindi ko alam. Inilabas muna ni Hyubo ang mga propeller sa torpedo, at pagkatapos ay bago ito sumabog, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng force field para harangan ang shockwave. Matapos mablock ang huling torpedo, umatras ang US submarine at umalis sa tubig ng Japan, kaya bumalik si Hyubo at ang iba pa sa base. Mukhang sa wakas ay napatunayan ni Hyubo at ng iba pa ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang sa militar, kaya talagang maganda ang pangkalahatang persepsyon sa mga esper. Ngunit nagbago ang lahat ng pagkalipas ng ilang taon, nagpa siya ang US na maghulog ng isang talagang malakas na pampasabog. Halos tapos na ang digmaan sa isang gabi, kaya tinawagan ni Ajiro si Hyubo para makipag-usap. Ang dolphin na nasawi sa torpedo, bueno, napreserba ang utak nito, at nagtataglay ito ng hindi kapani-pani walang mga kakayahan, kaya nagagawa nitong makita ang hinaharap. Ang nakita nito ay mamumuno si Hyubo sa isang hukbo ng mga esper upang sirain ang mundo. Kaya, tinutukan ni Ajiro ng baril si Hyubo. Wala talagang pakialam si Ajiro sa isang esper uprising, ang mahalaga sa kanya ay ang katotohanan na si Hyubo ay hinuhulaan na hahawak ng lahat ng kapangyarihan sa halip na siya, at tumanggi siyang hayaan ang sino man na magkaroon ng gayong kapangyarihan. Kaya, pinaputukan niya si Hyubo sa ulo. Sa sandaling ito, halos hindi pa naproseso ni Hyubo ang katotohanan na ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng karamihan ay susubukan siyang tapusin. Kaya, ang kanyang isip ay nagsisimula sa karera ng mas mabilis kaysa dati, kaya't siya ay naging balisa at nagpasya na ang lahat ng hindi esper na tao ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang buhayin ang kanyang sarili at tapusin si Ajiro sa lugar bago pumunta sa isang pag-aalsa para sa paghihiganti. Ibinabalik tayo nito sa kasalukuyan habang sinisimula ni Hyubo ang pag-atake kay Andrew. Kahit na ma-nullify ni Andrew ang lahat ng ESP sa kanyang katawan, maaari pa rin siyang masugatan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. So, iyon ang balak ni Hyubo. Ngunit habang tumatakbo si Andrew sa paligid ng silid upang iwasan ang mga pag-atake ni Hyubo, nakuha niya ang mga kamay sa igo at pinawalang bisa ang mga kapangyarihan nito, na naging sanhi ng pagsara ng mekanismo ng pagbabalat kayo ng barko. Ngayon, nahanap na ito ng mga sensor ng militar ng US at agad na nagsimulang lumapit sa barko. Gumawa sila ng anunsyo na nagsasabing hindi nila sasaktan ang sino man sa mga sakay ng barko kung ibibigay nila ang igo ng mapayapa. Ngunit makalipas ang 3 segundo, tumawag ang komandante ng drone attack sa barko. Hindi inaasahan ni Andrew na mangyayari ito, dahil sinabihan siyang haharapin ito ng militar ng mapayapa, at sinubukan niyang sabihin kay Hyubo na hindi ito ang gusto niyang mangyari. Ngunit tumanggi si Hyubo na makinig at nag-teleport na lamang sa labas upang harapin ang pambobomba ng drone. Habang si Hyubo ay abala, ang US ay nagpapadala ng 2 unit pababa upang sakupin ang kontrol ng barko. Kapag nakasakay na sila, dumiretso sila para sa lahat ng Esper Kids.
Sinusubukan ng isa sa mga nakatatandang bata na protektahan ang iba, kaya ginagamit niya ang kanyang pagmamanipula ng bagay para tapusin ang dalawa sa mga sundalo at sinabihan ang mga bata na tumakbo. Mas maraming sundalo ang nagpakita, ngunit handa siyang pigilan sila hanggat kinakailangan. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, napagtanto niyang hindi niya kaya. Ang mga sundalong ito ay dumating na may dalang mga ECM machine para mapahina ang kapangyarihan ng anumang esper na kanilang haharapin. At ngayon na hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan, pinaputukan siya ng napakaraming bala. Personal na pumasok sa barko ang commanding officer ni Andrew, at habang nandoon siya, nakita siya si Yojiro at pinatumba siya ng kanyang mga sundalo gamit ang ECM machine. Ngunit nang malaman nito ni Andrew, nagalit siya at tinanong ang direktor kung bakit ganito ang pakikitungo niya kay Yojiro. Partikular na hiniling sa kanya ni Andrew na tratuhin ng may pag-iingat ang mga batang esper, at tiyak na naaalala ng direktor ang pangakong iyon, ngunit pinipili na lang niyang huwag pansinin ito. Naniniwala siya na ang lahat ng esper ay mga halimaw na nangangailangan ng pangangasiwa, kaya dadalhin niya si Yojiro sa kustodiya para sa malamang na eksperimento. Hanggang ngayon, maaaring hindi sumang-ayon si Andrew sa lahat ng ginawa ng Pander, ngunit gumugol siya ng sapat na oras kasama si Yojiro at alam niyang hindi siya halimaw. Kaya, kumuha siya ng baril at sinabing hindi niya hahayaang kunin siya ng direktor. Dismayado ang direktor na tatalikuran siya ni Andrew, ngunit nakikita lang niya ito bilang isang bahagyang abala at sinabing kailangan niyang burahin ang lahat ng ebidensya ng pagkakasangkot ni Andrew sa kanyang ahensya at tinutukan niya ito ng baril. Dapat sigurong si Andrew ang kumuha ng unang shot nang magkaroon siya ng pagkakataon, dahil hindi man lang nagdalawang isip ang direktor bago pinaputukan si Andrew sa katawan at hinayaan siyang masawi. Samantala, katatapos lang ni Hyubo sa pagharap sa mga drone ng pag-atake, at hahabulin na niya ang pangunahing barko ng pag-atake ng US. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang US ay naglulunsad ng mabigat na artillery sa barko, at nagsimula siyang matakot dahil lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasusunog sa dagat. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Magnus at ng iba pa na sila, pati na ang lahat ng mga batang esper na naiwan sa barkong ito, ay umaasa sa kanya. Kaya, natauhan si Hyubo at sinabihan silang lumikas habang haharapin niya ang artillery. Pagkatapos ay lumipad siya sa himpapawid upang ilabas ang kanyang buong lakas, at habang ginagawa niya ito, ang kanyang katawan ay nagsisimulang mabaigo sa kanya. Ngunit wala siyang panahon na mag-alala tungkol sa kanyang kapakanan, kaya't ibinibigay niya ang lahat para matigil ang pambobomba ng militar ng US para makatakas ang lahat. Samantala, pabalik sa barko, mukhang nakaligtas si Andrew sa pagpapaputok sa puso salamat sa limiter na ibinigay sa kanya ni Hyubo, at nakita niyang nawalan ng malay si Hyubo mula sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Nang walang si Hyubo na humaharang sa artillery, ang barko ay tiyak na mapapahamak. Kaya, nang malapit ng pasabugan ang barko, sumisid si Andrew sa tubig pagkatapos ni Hyubo upang iligtas siya. Habang nalulunod sa tubig si Hyubo, nagsimula siyang mag-isip kung tama nga ba ang ginawa niya sa ginawa niya. Ngunit nang malapit na niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at malunod, hinawakan ni Andrew ang kanyang kamay at hinayla siya pabalik sa ibabaw. Bagaman, sa ganap na pagkawasak ng barko, wala siyang paraan para mailigtas si Hyubo. Sa kabutihang palad, dumating si Sabumo, at mukhang narito siya para tumulong. Pagkatapos ng insidente, tumungo si Kuchi sa isang pulong kasama ang mga kinatawan ng US upang talakayin kung ano ang kanilang gagawin sa pasulong. Karaniwan, gusto ng US na magpanggap ang Babel na hindi nangyari ang lahat at walisin ito sa ilalim ng alpombra. Bilang pinuno ng Babel, hinulaan ito ni Sabumo, kaya nag-pre-record siya ng mensahe na nagsasabi sa mga kinatawan ng US na itatago niya ang kanilang sikreto sa ngayon. Ngunit bilang kapalit, gusto niyang iwasan nilang makialam sa mga usapin ng Babel. Samantala, nakabalik na si Sabumo sa dating estate ng kanyang ama dahil dito lang niya madadali si Hyubo nang hindi naghihinala. Pagkatapos ng kaunting paggamot, nagkamalay si Hyubo. Sa ngayon, ang una niyang gagawin ngayong gising na siya ay tanungin si Sabumo kung nasa building din si Andrew. Sinabi ni Sabumo na hindi niya alam kung nasaan si Andrew ngayon, ngunit iyon ay isang tuwirang kasinungalingan dahil, habang nagsasalita sila, si Andrew ay nasa isang lab sa buong bayan na niloload sa isang makina upang sugpuin ang kanyang mga kapangyarihan sa negation upang magamit ni Awi ang kanyang mga kapangyarihan upang kunin ang chip na inilagay ng US sa kanya.
Ngayong lumabas na ang chip, hindi na masusubaybayan si Andrew kaya siya at ang mga babae ay pumunta sa manor upang makita si Hyubo. Natutuwa si Hyubo na binisita siya ni Karina, ngunit kakausapin niya ito mamaya dahil kailangan niyang magkaroon ng napakahalagang pakikipag-usap kay Andrew. Umalis ang lahat sa kwarto para bigyan ng privacy sina Hyubo at Andrew. Hanggat gustong pasabugan ni Hyubo ang ulo ni Andrew sa pagiging taksil, may iba pa siyang gustong itanong sa kanya. Noong inaatake ang barko, nakilala ni Hyubo ang boses ng nagsasalita, kaya tinanong niya si Andrew kung kilala niya kung sino ang taong iyon. Sinabi sa kanya ni Andrew na ngayon lang niya nakilala ang direktor ng personal, at iyon ay noong siya ay na-recruit sa USS per unit. Pero may kakaiba sa lalaki dahil Japanese siya, tulad ni Hyubo. May peklat siya sa buong katawan niya, parang may sumabog sa bituka niya gamit ang ESP. May hinala si Hyubo noon, ngunit matapos marinig ang paglalarawang iyon ni Andrew, sigurado siyang ang dating direktor ni Andrew ay ang taong nagtaksil sa kanya noong nakaraang digmaan. Si Hyubo ay hindi kapani-paniwalang galit na malaman ito, ngunit ang lahat ng stress ay nagiging sanhi ng kanyang puso na bumigay, kaya siya ay nawalan ng malay. Nagmamadaling pumasok ang lahat upang suriin siya, at pagkatapos magpatakbo ng ilang test, nalaman ni Shinjo kung bakit nasa napakasamang kalagayan si Hyubo. Napanatili niya ang kanyang kabataang hitsura sa kabila ng pagtulak ng limampo, sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga T-cells ng kanyang katawan. Ngunit ang mga T-cell na iyon ay nagsisimula ng bumagsak kaya hindi magtatagal si Hyubo ay masasawi. Tinanong ni Karina kung may anumang paraan para mailigtas nila si Hyubo dahil ayaw niyang masawi siya, at sinabi ni Shinjo sa kanya na ito ay isang bagay na maaari niyang subukan, ngunit hindi niya magagarantiya na gagana ito. Maya-maya ay nagising si Hyubo, at nalaman niyang nagpapasalinan siya ng dugo mula kay Karina sa pagtatangkang palitan ang kanyang mga T-cell. Alam niyang galit si Hyubo sa mga hindi esper, ngunit sigurado siya na kung magtutulungan sila, makakabuo sila ng isang mas magandang mundo kung saan magkakasundo ang mga esper at hindi esper. Nakikita niya ang tunay na pag-asa sa mga mata ni Karina, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit niya inilaan ang sarili para gawin itong reyna. Pero huli na ang lahat para umasa siya. Ang tanging landas na natitira ay ang paghihiganti. Kaya, ng gabing iyon, habang tulog ang lahat, umalis si Hyubo sa manor para sa wakas ay tapusin ang mga bagay kay Ajiro. Ngunit nang siya ay aalis, huminto si Andrew sa tabi niya sa isang kotse at sinabing sasama siya. Alam niyang hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Hyubo, ngunit kahit papaano ay gustong tumulong ni Andrew na iligtas si Yojiro para makabawi sa ginawa niya ng kaunti. Kaya, si Hyubo ay sumakay sa kotse at ang dalawa ay sabay na umalis. Maya-maya, pumasok ang dating recruiter ni Andrew sa kanyang apartment at nakita si Hyubo na nakaupo sa isang upuan. Nagulat siya dahil si Hyubo ay dapat na nasawi na, ngunit bago siya magkaroon ng oras upang mag-react, nagpakita si Andrew sa kanyang likuran at itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo. Lalong nagulat ang recruiter ngayong alam niyang wala siyang tsansa sa pakikipaglaban sa dalawang ito. Kaya, sa halip na subukang manalo, inalis niya ang baril mula sa kamay ni Andrew at sinubukang paputukin ang kanyang sarili sa ulo upang hindi sila makakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Sa kabutihang palad, ginagamit ni Hyubo ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang bala sa himpapawid at sinabing hindi niya siya hahayaang masawi ng ganoon kadali kahit hindi hanggang ligtas si Yojiro. Dahil wala nang ibang pagpipilian ang recruiter, pinamunuan niya sina Andrew at Hyubo sa pasilidad kung saan ipinadala si Yojiro matapos siyang mahuli. Hindi pamilyar si Andrew sa pasilidad na ito, kaya ipinaliwanag ng recruiter na ang misyon ng USCI ay kontrolin ang mga esper tulad ng mga sinanay na aso, kaya naman bumuo sila ng espesyal na biological control collar. Sa katunayan, ang tinutukoy nila ay si Yojiro, na isang pang-eksperimentong esper na artificial na naklone para sa layunin ng proyektong ito. Ngunit dahil sa walang ingat na pangangasiwa, nagawa niyang makatakas. Pagkatapos ay dinala sila sa isang silid, at pagkatapos na i-scan ang device gamit ang kanyang mga kapangyarihan, nalaman ni Hyubo na nagsagawa sila ng ilang uri ng brainwashing kay Yojiro pagkatapos na ipadala siya rito. Pero ang tagal na niyang wala dito, ibig sabihin, dinala lang sila ng recruiter dito para akitin sila sa bitag. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang ipinadala sa mga camp, at kinikilala ito ni Hyubo bilang boses ni Ajiro. Kaya tinanong niya ito kung ano ang kanyang pinaplano.
Si Ajiro ay hindi gaanong nagsasalita ngunit nagpapakita ng isang imahe ng hinaharap na nakita ng ego, at ito ay nagpapakita ng isang mundo kung saan ang mga esper ay nagre-rebel laban sa mga hindi esper. Pinamumunuan sila ng walang iba kundi si Karina. Naniniwala si Ajiro na dapat maging sunod sa Niren ang mga esper sa mga hindi esper, kaya gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang pigilan ang hinaharap na mangyari. Naturally, ibig sabihin ay kailangan din niyang tapusin si Karina. Tumanggi si Hyubo na mangyari iyon, at pananggahasan siya ni Ajiro na subukang pigilan ito. Ngunit sa susunod na sandali, isang dosenang mga drone ng seguridad ang nagpakita upang neutralisahin ang mga ito. Ang recruiter ay dapat na talagang nakatuon sa trabaho dahil sinunggaban niya si Hyubo, at inutusan ang mga drone na magpaputok habang siya ay nasa linya pa rin ng bala. Ginagamit ni Hyubo ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang recruiter ay nasawi, at may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ngayon ay napapalibutan na sina Andrew at Hyubo at kailangan ng makaalis dito, ngunit humina ang mga kapangyarihan ni Hyubo dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, kaya hindi niya ito may teleport palabas. Sinabi ni Andrew kay Hyubo na umalis dito habang pinipigilan niya ang mga security, at humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling kay Hyubo at pagtataksil sa kanyang tiwala. Ngunit tinuturing pa rin ni Hyubo si Andrew na isang kasama, kaya tumanggi siyang iwan siya. Bagamat hindi pa rin maganda ang hitsura ng sitwasyon, kailangan nilang gumawa ng paraan para makaalis dito ng magkasama. Biglang pumasok ang mga miyembro ng Panders sa bubong at nagmamadaling tapusin ang mga bantay sa silid. Pagkatapos nilang mailabas sina Hyubo at Andrew doon, dinala nila sila sa kanilang bagong base ng submarine. Nagtagal sila upang mahanap si Hyubo pagkatapos ng insidente, ngunit higit sa lahat, hinarap ni Jugo si Andrew at tinanong siya kung ano ang kanyang intensyon matapos silang ipagkanulo. Alam ni Andrew na wala siyang sinasabing makakabawi sa kanyang ginawa, ngunit gusto niyang tabyusin ang kanyang pagkakamali at iligtas si Yojiro higit sa lahat. Tinanggap ni Jugo ang sagot ni Andrew, ngunit sinuntok siya ng malakas sa mukha at ito ay kabayaran para sa kanyang pagkakanulo. Ngayon ay pantay na sila, kaya kailangan nilang tumuon sa paghahanap kay Yojiro bago magawa ni Ajiro ang kanyang layunin. Sinusuri nila ang balita at nakita ang isang ulat ng kamakailang nahalal na alkalde ng New York, na isang pangunahing tagapagtaguyod para sa magkakasamang buhay ng esper at hindi esper. Nalaman nila na dapat ay pinaplano ni Ajiro na gamitin si Yojiro para tapusin ang alkalde, upang maghasik ng higit pang kawalan ng tiwala sa mga esper sa loob ng lipunan. Kaya kailangan nilang magmadali doon at pigilan ito. Kasalukuyang nagbibigay ng kanyang talumpati ang alkalde, at nang si Yojiro ay malapit nang tuparin ang plano ni Ajiro at tapusin ang alkalde, humakbang si Andrew sa kanyang harapan at nadepensahan ang pagsabog bago iligtas ang alkalde. Gayunpaman, may kontrol pa rin si Ajiro kay Yojiro, kaya inutusan niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan para tapusin si Andrew. Ginawa ni Yojiro ang sinabi sa kanya at pinalawak ang isang domain para ma-hypnotize ang lahat sa loob nito, kaya inatake nila si Andrew. Samantala, nahanap ni Hyubo ang isa sa mga duplicate ng ilusyon ni Yojiro sa lungsod, at sinubukan din niyang gamitin ang kanyang hypnosis sa kanya. Ngunit hinaharangan ito ni Hyubo, or hindi bababa sa naisip niya na ginawa niya. Ngunit mukhang nagkaroon ng epekto ang hypnosis ni Yojiro dahil nahaharap siya sa isang binagong clone ng kanyang sarili. Ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang sarili ay naghahatid sa kanya sa isang butas ng lahat ng nangyaring mali sa kanyang buhay, lahat ng kanyang mga kasamahan na nasawi dahil hindi niya sila mailigtas, ang alaala na siya ay pinagtaksilan at pinaslang ni Ajiro, at ang kanyang nakababatang sarili para sa pagiging halimaw niya. Alam na alam ni Hyubo na isa lamang itong ilusyon, ngunit upang mapagtagumpayan ito, pinilit niyang ilabas ang kanyang buong kapangyarihan, kahit na alam niyang malamang natatapusin siya nito. Hinaf niya ang kanyang limiter, at pinawi ng kanyang enerhiya ang mga ilusyon ni Yojiro. Ngunit kung gusto niyang iligtas siya, kailangan niyang pumasok sa ulo nito para ay ando ang brainwashing. Nakikita ni Hyubo ang nakaraan ni Yojiro bilang isang test subject, at kung paano pinaplano ng mga siyentipikong namamahala sa kanya na alisin siya dahil sa pagiging masyadong makapangyarihan. Kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan at nauwi sa pagpaslang sa kanila. Mula roon, lumipat si Yojiro sa iba't ibang lugar, ngunit palagi siyang natatakot na ang kanyang kapangyarihan ay makapinsala sa isang tao, kaya iniwasan niyang makipag-ugnayan sa mga tao.
Ngunit pagkatapos ay nakilala niya si Hyubo, na nagpakita sa kanya na hindi niya kailangang matakot sa kanyang kapangyarihan. Sa wakas ay pinaalis ni Hyubo si Yojiro mula sa pagkaka-brainwashed, ngunit ang paggamit ng kanyang buong kapangyarihan dito ay higit pa sa kayang hawakan ng kanyang katawan. Kaya bilang kanyang huling pagkilos, binubura niya ang biochip sa leeg ni Yojiro. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang kapangyarihan ay nawala sa kontrol. Lahat ng strain sa katawan niya ay naging unstable siya, kaya any minute now, pwedeng sumabog ang katawan niya at tinanggap na ni Hyubo ang kanyang kapalaran. Nagawa niyang iligtas si Yojiro at pigilan ang plano ni Ajiro, kaya kahit ito na ang katapusan niya, at least pwede siyang masawi na kontento. Gayunpaman, tumanggi si Andrew na hayaan siyang masawi dahil sa paglipas ng panahon na nakilala niya si Hyubo, nalaman niyang maraming disenteng esper. Kaya gusto niyang makita kung anong uri ng mundo ang lilikhi ni Hyubo. Kaya't itinulak niya ang mga psychic wave ni Hyubo, at humawak sa kanyang mga balikat bago gamitin ang bawat bit ng kanyang kapangyarihan sa negation upang sugpuin ang mga kapangyarihan ni Hyubo upang siya ay mabuhay. Ngunit ito ay nakapinsala ng husto kay Andrew, kaya siya ay nahimatay sa ilang sandali pagkatapos. Kinabukasan, matapos mabunyag ang planong pagpaslang ni Ajiro, inaresto ang lahat ng sangkot sa operasyon, at si Ajiro lang ang nakatakas. Pero kahit nakatakas siya sa pulis, hindi niya matatakasan si Hyubo. Sinabihan niya si Hyubo na tapusin na lang siya dahil kahit masawi siya, alam niyang magpapatuloy ang alaala niya kay Hyubo. Gayunpaman, sinabi ni Hyubo na hindi niya tatapusin si Ajiro dahil lang hindi papayag si Karina na gawin niya iyon. Kaya sa halip, nagpasya siyang bigyan si Ajiro ng matinding dimensya, kaya nabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang shell ng kanyang dating sarili. Bumalik sa pansamantalang base ng Pandora, naabutan ni Hyubo si Andrew habang naghahanda siyang umalis sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya kay Andrew na hindi niya kailangang umalis dahil mas masaya siyang tanggapin siya pabalik sa Pandora. At habang pinahahalagahan ni Andrew ang kilos at gustong makita mismo ang mundong lilikhi ni Hyubo, nararamdaman din niya na dapat niyang sundin ang sarili niyang landas. Kaya gusto niyang ibalik ang lemater na kwintas na binigay sa kanya ni Hyubo. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hyubo na itago ito, dahil pipiliin man ni Andrew na manatili ngayon or hindi, palagi pa rin siyang miyembro ng Pandora na napagdesisyonan ni Hyubo. Sina Hyubo at Andrew pagkatapos ay pumunta sa kani-kanilang mga landas, ngunit sila ay patuloy na sumusulong sa pag-asa ng isang mas mahusay na hinaharap.